Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng umaga mga loads. At grabe ang news natin ngayon mga idol. Merong malupit na announcement na ginawa mga loads, no? At merong malupit na nangyari partnership mga idol. Ayun yung medyo trending ngayon eh. 'Di ba? So mamaya titignan natin 'yan at iba pang news natin, trending, crypto, global, mga idol. So subscribe na kayo sa ating channel. At sana palambing lang mga idol ngayon pa lang i-like niyo na yung video natin dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel, no. Pa-like naman ang video natin mga idol. Okay? So punta na tayo sa ating sa chart muna tayo mga idol. So ito yun na. Malapit na tayo sa guhit na to, which is yung April 20 natin. No, pero kaya lang umano na siya eh. Sakto pala, no? Monday, Pulse Move Monday tayo sa ano? Sa April 20. Kasi actually April 2021 yung ano ko dito eh, yung tingin ko na may mangyayaring kakaiba, mga lods. Pero sa ngayon, goods tayo dito dahil dito siya naglalaro sa taas ng sa ibabaw nitong ating resistance na naging support ngayon, no? Diyan siya maglalaro, no? Ayan yung sa tingin ko diyan. Kung dito, goods yan, mga idol, no? For me, no? May chance pa na umangat ng konti yan. Pero kung dito siya maglalaro sa ilalim nito at sa ibabaw nitong ating pangalawang support, eh baka gumanon yan, no? Hindi natin alam, no? Probability lang yan, mga idol. Pero sa ngayon, goods pa dahil dito siya naglalaro sa ibabaw. Okay? So, goods na goods pa tayo dyan, mga loads, no? Kagabi, nung umangat to dito, grabe ay, sa 1.5 pala siya nauntog, mga idol no? Sa 1.5. Okay? So, mukhang ito yung malapit na isang ano natin psychological number natin to, mga lodi. Resistance yan, mga idol. Tingnan natin yan. Yan. So, dapat dito siya dito siya maglaro para ma-break niya yan, no, sa 1.5. So kahapon medyo kaninang madaling araw nung umangat siya dito sa 1.5, grabe, no. Anong oras ba to? Alas 10. Wala na ako dito sa bahay niyan, nandun ako sa bilyaran nito, alas 11. So sinisilip ko, sabi ko, uy, grabe, panalo. Titignan ko yung profit natin dito sa XRP tsaka sa Doge. 'Di ba? Ay, nung nakaraan magkano lang to? Hindi, ganun talaga yan, mga lodi, no? Umangat talaga yan. Kasi bumalik pa to ng nag-negative pa nga to eh. Ngayon, balik na. Parang 23 na to. 23K itong dalawa, mga idol. So, check natin ngayon yung ating mga balita, no? So, ayan, si Joseph Joestar. Punta muna tayo dito. Ito isang mabilis lang sa global natin sa Middle East na news, no? Mabilis lang to. Iran just got embarrassed on the world stage. Sabi dito, they are bluffing all this time and even some of our fake news fell for it. No, kumbaga nambablap lang pala yung Iran, mga idol, at yung ibang mga kalaban ni Trump na mainstream media pinapatulan. Ganun yung sinasabi, no? China just watched billions of infrastructure go up in smoke and Russia watched all the defenses that they sold not even work once, mga lodi, hindi mana. Now Iran has a $250 billion rebuild. We sailed 2 destroyers straight up the gap under zero enemy fire. NATO navies could have joined in, they didn't. So grabe, no, may hugot pa rin si Trump lagi, no? Dahil ito mga idol tinapos niya yung gera dito sa Iran. Kung matatapos niya to ng solo lang solo basag lang siya kasama lang Israel, mga lods, no? Mukhang magtatanim ng sama ng loob to si Trump sa NATO. Actually gusto niya na nga umalis. Ewan ko umalis na siya sa NATO no? So, yung allied nila na yan parang ang nangyari, hindi na patunayan nung nagkaroon ng war sa Iran. Kasi hindi sila tinulungan, no? Wala man lang pinigilan pa nga sila sa airspace 'di ba? So sabi dito, NATO navies could have joined in, but they didn't. Remember all the talk about Iranians collecting tolls, more bluffing. Ibig sabihin yung mga dumadaan doon, di ba may toll?
Sinasabi nila $2 million bago ka dumaan. So bluff lang daw yun. Apparently, they weren't able to collect a single toll. O ayan ha, mga lods ha. Wala pala silang nasingil eh. Ano yung sinasabi nila na ang gusto nilang ipambayad is crypto o Bitcoin. 'Di ba? Para makaiwas sila o ma-ditch nila yung dollar o yuan, kung ano man yung gusto nilang pambayad, ayaw nila ng dollar eh. 'Di ba? So fake news lang pala 'yun. Bluffing lang pala 'yun, mga idol, hindi naman pala sila nakakasingil diyan. Okay, sabi dito, they couldn't pull off the processing because they have no banking. Paano sila babayaran yung way ng payment? Oh, 'di ba? Sabi dito, they couldn't pull off the processing because they don't have no banking. Wala silang internet doon. Gusto nila crypto pambayad. Paano nga magtatransact walang internet sa kanila? 'Di ba? Or comms. It was just a couple of Iranian sailors sitting on a dock with their hands out. O ayan mga idol, binasyo sila ngayon ng US. The Iranians trap for cash, not just to pay for their salaries, but it's gonna cost them a $250 billion to rebuild. Grabe yun mga idol. No? Talagang wala na, naghihirap din Iran. So talagang parang sinabi dito na wala, talong-talo na mga idol. Lahat ng mga sinasabi nila hindi totoo, no? Pangbablap lang at pinapatulan naman ng mainstream media sa US, kaya parang feeling tuloy malakas pa sila. Pero hindi na daw mga idol, no? Ni wala nga silang nasingil sa toll dahil paano nga naman sila magkakaroon ng transaction kung wala silang internet doon, wala silang banking doon. 'Di ba? No, ayan, basyo. Basyo yung Iran, mga lodi. 'Di ba? So ayan, isang mabilis lang 'to sa ano natin sa Middle East news natin. So punta na tayo ngayon sa ating crypto, no. Mamaya na yung mabigat nating news, pero mabigat lahat ng news natin ha. No, ito muna. Isa pa 'to, nagalit na si Daddy. Oh, the Genius Act is being threatened and undermined by the banks. Tandaan niyo mga idol si Trump galit yan sa mga bangko. Alam niyo yung iniiyak ni Eric Trump na tinabla sila ng bangko noon. 'Di ba? Tinabla sila ng bangko, kumbaga, basta may interview si Eric Trump na ganoon na parang nilak yung mga asset nila, hindi sila pinag-withdraw ganito ganyan. No, so etong pamilya Trump galit to sa bangko, kaya kumbaga ngayon ang inaano nila is yung crypto. No, so ngayon, sabi kumbaga walang takot to sa bangko si Trump mga idol. Kaya sabi niya rito, the Genius Act is being threatened and undermined by the banks and that is unacceptable. Sabi niya, no? We are not going to allow it. The US needs to get market structure done ASAP. Americans should earn more money on their money. The banks are hitting record profits and we are not going to allow them to undermine our powerful crypto agenda that will end up going to China. No, kasi parang sinasabi niya, ipasan nyo na kasi kahit anong mangyayari, gagawin din niya ng China, maunahan pa tayo. Na? And other countries if we don't get the Clarity Act taken care of. The Genius Act was the USA's first big step to make the United States crypto capital of the world, and getting the Clarity Act done is the next step to finish the job. And most importantly, keep this big and powerful industry in our country. The bank should not be trying to undercut the Genius Act and hold the Clarity Act hostage. They need to make a good deal with the crypto industry because that's what its best interest in the American people. The industry cannot be taken from the people of America when it is close to becoming true successful. Thank you for your attention to this matter, mga lodi. So ayan. Ayun sinabi niya dyan. Tapos speaking of Clarity Act, ito mga lodi, the Clarity Act Bill Announcement Update. So ito na yung pinakabagong update ngayon I gave you the heads up that Clarity Act Bill announcement was coming before Easter. A couple days later, right before Easter, Coinbase made the announcement that they are now on board. No, I'm not telling you that puntahan niya natin dito. Oh, ayan, para sigurado tayo. Yung latest news na yung ano natin ngayon. Sa Clarity Act, no? Para solid. Ang tagal mo naman.
Bro, ano ka ba naman? Crypto bubble muna tayo. Oh, ayan. Oy, si Pai, oh. Oh, nakangat si Pai ngayon, ha. Mga idol, ha. Ano pa? Cash pa, oh. Oh. Asa na? Ang latest news, so ayan na, ang latest news sa Clarity Act, Digital Asset Market Clarity Act of 2025 ay tungkol sa crypto. Ayan na. Key updates on April 18, kasi 18 ngayon, di ba? Pass na. Oh, pass na sa House ng July 25. Oh, sa House lang pala to. Bipartisan vote, ganyan-ganyan. Main issue, matinding debate sa stablecoin yield o passive. Alam ko, okay na to, ha. Urgency at deadline May 2. Di rin ata updated siguro ka. Positive signal, JP Morgan at iba pang analyst ay nagsasabi na nearing finish line o close to deal na daw na ang negotiation. Brian Armstrong ay bumalik na sa suporta. May SEC round table din. Kamakailan, no? Odds sa prediction markets ay around 55 to 60 para mapas sa 2026. Ano ang ginagawa ng bill na ito? Hindi na okay na yan. Basta yun pala mga Lodi. So wala pa rin tayong update pala dito. Sa bagay, ang sabi kasi ni Senator, sino ba yung nagsabi na walang usapan tungkol sa Clarity Act simula Monday hanggang Friday, no? 1 week 'yan, mga lodi. So 20 to 24 wala. So ang balik na niyan 27 na siguro. Pwede pa magkaroon ng update diyan, mga idol, no? Ang gulo din ng Clarity Act natin, no? Pero okay, mag-alala mga lods. Yung Clarity Act na yan, nandiyan na yan, mga idol, no? So ano na lang yan, pinapatagal na lang nila yan. Parang ang ginagawa nila diyan is ita-timing nila sa isang malaking news, no? Ayun lang yan, mga lods, pero sure na ipapasayan ngayong taon. O eto na, sa mga may mahilig sa meme coins diyan, will meme coins like SHIB and Doge make a comeback, mga idol? Major memes in Shiba token and Dogecoin have been buoyed by renewed bullish momentum over the past week, with Doge and SHIB up 7% and 6% respectively over the past week. With that said, both meme coins are far outpaced by gains made by the other altcoins as LDO. Ito yung mga hindi natin alam to, no? Is 34% yung LDO, yung RAVE nga di ba? Sobrang taas ng RAVE, mga idol, no? O ayan, pero ang kaibahan lang yan, mga lodi, yung SHIB tsaka yung Doge, nabanggit na to ng SEC na commodities. 'Di ba? Etong LDO tsaka etong TIA hindi ko alam, mukhang hindi pa. Pero yung Doge tsaka yung SHIB nabanggit na yan na commodities na yan. So 1 point na, malaking points na yun sa kanila. Alongside very muted flows to spot Dogecoin ETF, recent price performance suggests that investors are not yet taking the meme coin sector seriously, with further price action required to restore confidence in the meme coins investor. Alam nyo, mga idol, ngayon wala pa silang hindi pa nila to tinitake ng seriously. Okay, no? Not yet taking the meme coin sector seriously. Pero kapag lumabas yung X-payment, tapos kasama dun yung Doge, nako, mukhang magiging serious na sila dyan, mga loads, no? Ayun yung inaano natin. Kumbaga timing talaga yan, mga idol, sabay-sabay yan sa tingin ko. Ito na yung in-announce, mga lodi, na nagkagulo na yung buong mundo, mga idol, no? XRP is live on Solana. Ayan yung nakalagay dyan. XRP is a digital asset native to the XRP ledger, a decentralized public blockchain designed for fast, low-cost transaction. RAT XRP is live on Solana. No? Ayan verified na token, etc. So, in-announce to ng Solana yung partnership nila dyan. Solana, Ripple, XRP, Hex Trust, and Layer Zero. So, ayan yan mga lord. Sama-sama sila dyan. Kaya ang napapost tuloy si Brad Garlinghouse, no? Demand for XRP keeps growing, more access, more ecosystem, more utility. So ayan yung post ni Brad Garlinghouse kaninang alas 4:30 o mag-aalas 5 ng madaling araw, mga idol, dahil nga nag-live na yung RAT XRP sa Solana, no? So ayan, ngayon naman, mga lodi, syempre maraming nag-repost nito, maraming opinion, lalong-lalo na sa mga XRP army na nagbunyi dito, etc. ganyan. Tuwang-tuwa sila, no? May mga post na ganito, boom boom, ganyan. So matindi, masaya sila. Pero si Pampius hindi. Siya hindi. Bulls, sabi niya rito. Bulls tea. Ayan
I'm never buying XRP on Solana, sabi niya, or any of these other clown chains. Mga lods, bakit ka nga naman bibili sa Solana? Pwede ka naman bumili. Bagay, kasi marami kasing ano doon user. So parang ang target kasi ng Solana yung mga user niya. Hindi naman yung mga XRP army mismo. Sabi dito, it's like buying vegan steak when you can have the real juicy rib eye for the same damn price. So ayan mga lodi Same as putting pineapple on pizza and calling it innovation. Sabi niya na, I'll stick to the real deal. Unwrap, uncompromised, and not pretending to be something it's not on someone else's turf. What a joke. No? Who's actually falling for this? So ayan mga lods. Pero kasi ganun niya kamahal yung XRP. Iba yung ano niya, iba yung love niya sa XRP kasi mga idol. Pero ang sa akin dito, bullish naman tayo diyan kasi sabi ko nga, ang target ng Solana dito is yung kanyang mga user. No, kasi kung hindi ka naman user ng Solana, tapos meron ka namang maraming XRP, as gumagamit ka rin ng XRP Ledger o something, 'di ba? Hindi ka talaga bibili doon. Meron ka na kumbaga, ba't ka bibili doon? Ang target ng Solana rito, madagdagan yung user o yung mag-accumulate o mag-a-adapt ng XRP using Solana. No, ganun lang 'yun. So goods pa rin. Goods pa rin. Ito naman si Pampius, may din ulo no. So ayan mga no, goods pa rin naman 'yan. At napakaganda niyan, maski nga si Brad Garlinghouse sabi niya, 'di ba? More access, more ecosystem, more utility. 'Di ba? So ayun 'yun mga lodi, yung pinaka pinaka point doon, 'di ba? Tapos ito, spot XRP ETFs are on fire this week. The 5-spot triple ETF is in the US have already seen 42 million in net inflows this week lang, not including any inflows that arrived on Friday, April 17. So malaki yung inflow ngayon ng mga XRP ETF. Yung 7-spot ETF niya, 7 ba o 5? Alam ko 7 na kasi. In the last 2 days alone, the products have acquired net around 29 million in capital, with some 17.11 million arriving on Wednesday alone. At the time of writing, the products hold 1.8 billion, equivalent of 1.21% XRP market cap. So, grabe mga lodi, no? Yung sa tingin ko nakaka-affect. Yung kasi yung epekto ng ETF mga lodi, slow lang 'yan, no? Hindi siya yung isang biglaan, no? So, slow ano lang 'yan. Killing me softly lang 'yan. XRP is officially everywhere, no? So nagpipredict na naman sila 1,200 this cycle. Can you hear me now? Pero kasi yung moonshot mga lods, no? XRP is now verified on moonshot. So grabe, halos everyday nagkakaroon tayo ng partnership tsaka adoption mga lodi sa XRP. No, ang tanong kailan to yung alam niyo, parang nangyayari naiipon No, naiipon. Parang alam niyo yung sinabi ni Brad Garlinghouse na hahawa ka ng bola, tas lulubog ka sa ilalim ng tubig, tas pinipigilan mong umangat yung bola, di ba? Habang nasa ilalim ka ng tubig. Para ganun yung nangyayari, habang bumababa ka, dumadami yung pressure. Ano yung pressure? Dumadami yung partnership at adoption ng sa XRP. And then sa sobrang dami sa sobrang di mo na kayang pigilan mga lodi, pag nabitawan mo yung bola na yun sa ilalim ng tubig, ano mangyayari, di ba? Lilipad pataas yun, shoom! Lalampas yun sa monitor mo yung candle. Gagawin yun sa monitor mo. Tatagos na mga lodi. Okay? So ito, XRP ETFs, the institutional era is now. Ayan, 4 years, legal uncertainty keep institutional capital away from XRP. Regulatory clarity arrive. Futures market launch, the path to the institutional access open. What allowed 1.5 billion plus in ETF inflow, zero net outflows, days in months, 1 and Wall Street validation. What comes next? So parang ang kasi mga lodi sa lahat ng mga nag-apply o merong ETF mga lodi, parang XRP yung parang best performer. Ayun, parang ganun, no? Siya yung pinakamalupit mag-perform pagdating sa mga ETF. No? So, tas ito, sabi dito mga lodi, sinama ko talaga to, XRP mimic 2017 fractal.
Trader Crypto Cupra predicts $32 price in 90 days. In 90 days, ayun yung prediction niya, no? Hindi tayo nagpi-predict ng price mga lodi, lalo na sa XRP. No, kumbaga isang beses ko lang sinabi yung prediction ko noon, ang ano ko noon. Pero dati pa yun, hindi ko na ngayon ko lang siguro ulitin, papaalala ko lang, no. Pero hindi pa rin nagbabago yung sa akin kahit na dati, kahit na napakadaming adoption niyo kung ano-ano pa nangyari. Naisip ko na yung dati pa na mangyayari to. Kaya ang sa akin lang, hula ko lang mga lodi, no, is 11 to 30 lang. Doon lang ako Doon lang yung ko diyan mga lods, no. Hindi ako katulad nila Jake Claver na abot ng 4 digits, $1,000, $1,500. Parang hindi na siya kapani-paniwala sa akin. Pero 11 to 30, parang nga sa akin, na yun, talagang panalong-panalo na yun mga lodi. Pero hindi ko ngayong bula, yung pinakaabutin niya, ganun yung sa akin. Pero hula lang yun, walang doon, walang 100% na katotohanan na pwedeng mangyari yun, no? Pwedeng mangyari, pero hindi siya, ayokong yung sabihin na, uy, ganito mangyayari dyan, so, promise, ganyan talaga, walang ganun. The coin is up to 8% weekly trading near 1.44, its highest level in 3 weeks. Analyst Crypto Cupra says XRP current condition, consolidation pattern resembles its explosive 2017 rally up. Skeptics argue past fractal predictions haven't worked, while XRP must first reclaim 2 to 3. Tama yan. Kailangan ma-reclaim niya muna itong 2-3. Ang dami nating sinasabi na price na ganito na ganyan. Hindi nga tayo maabot ng $4 Di ba? So yun muna. Pero kung sinasabi nila dito na uulitin yung 2017 mga idol, mataas yan mga loads. No? Kasi ilan ba yun? 16,000% ata yung kinaso ng 2017 'Di ba? Wala pang adoption wala pang ETF wala pang kahit ano. Meron na konti. 'Di ba? Pero ngayon di titignan natin mga idol, no? Pero kung mangyayari 'yan, syempre goods na goods. No, pero lang tayo, enjoy lang natin yung yung journey. No, enjoy lang natin yung journey sa crypto mga idol. Kasi yung iba naman sa atin nagbubodega lang, yung iba naman may mga sariling trabaho din, tapos pa-trade lang paminsan-minsan, tapos yung iba naman pabodega lang paminsan-minsan. Pero yung iba naman din sa atin, parang ito na yung kabuhayan, no? Talagang ang buhay na nila, nagte-trade sila, ito na yung pinakatrabaho nila, trading, ito na yung pinagkakakitaan nila, buy low, sell high, di ba? Kaya lang kasi kapag ito, sa akin lang, sa tingin ko lang based on my experience mga idol kapag kapag ang pinaka main income mo is crypto, hindi siya sa akin, depende kung sobrang galing mo siguro, no? Pero mahirap, nakaka-stress mga loads, no? Yung pag nagki-crypto ka, lalo na kapag wala, parang lahat ng ginagawa mo mali. Lahat ng position mo mali. Talaga siya nakaka-stress. Kahit gaano ka pa katagal sa crypto mga lodi, mangyayari yun. No, kahit gaano ka pa katagal na trader, mga lodi, dumarating yung part na parang sobrang bad day para sa iyo, no? So kailangan kaya mong i-handle yung mga ganun. Kumbaga yung emotions mo patay. Kumbaga hindi ka masyadong emotional pagdating sa crypto kung ganito yung magiging trabaho mo. Kaya kung ikaw trader ka, investor ka sa crypto, believe ako sa iyo kasi tas kumikita ka, ibig sabihin yung mo manage mo yung sarili mo. Self-control. Parang ganun. Di ba? Matindi. Mga idol, di ba? Sangayon ba kayo doon, mga lods? Ako kasi parang ganun yung nararamdaman ko na sobrang kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Kasi once na mawala ka na agad, sabi nga nila, di ba? Yung emotion mo pag tumaas, if emotions are high, intelligence is low. 'Di ba? So kapag tumaas na yung emotions mo, nagagalit ka na, naghahabol ka na, iniisip mo na sana manalo ka, nawawala na yung strategy mo doon, matatalo ka na nun. Pag nangyayari sa akin yun, wala. Tumatayo, umalis ako sa harapan ng computer. Dumadapa ako sa higaan, natutulog na lang ako. Maya na lang, ganun ako. Yun. Ito last natin Ano to? Pang boost. Sabi dito, XRP is not a stock market asset. Grand Wave 3 will form in the blind of an eye. Sabi dito, in the blink of an eye pala.
Sa sobrang labo ng mata ko, hindi pala sobra. Medyo malabo na yung mata ko, parang nagbe-blur na. Kapag yung pag nagbabasa ako, kapag kamukha, parang kahawig na nung binabasa ko, parang ayun na agad yung nababanggit ko, and then pag nalampasan ko na, marirealize ko, ay, mali yata yung words na yun. Magtuloy-tuloy, lalo na pag binibilisan ko. XRP is not a stock market asset. Grand Wave 3 will form in the blink of an eye, sabi rito. This is no fortune telling, no wishful thinking. It is mechanics. Yeah? Only once the price is set to, ayan, kung magkano man yung price na yun, can institutions use XRP as collateral. Price before institutional use, not the other way around, no? So ang nilagay niya rito, 4 digits to, ha. Mga idol, ano kaya yan, mga lodi? Kala ko ba 589 lang tayo? 589 lang. So parang sinabi niya rito, kailangan may na-set na yung price. Okay? Once na ma-set na yung price, can institutions use XRP as a collateral na? No, ang tanong, ano bang price yun, mga lods, no? So ayan, overall mga lodi, medyo good news pa rin tayo ngayon kahit consolidation tayo ngayon kasi weekend ngayon, ha, mga lods. So alam mo nyo na, expect nyo na pag weekend medyo magkakaroon tayo ng consolidation dyan, no? It's either consolidation ng boring consolidation lang pag weekend o medyo downtrend consolidation, pwede rin yan. Pero mas maganda yung boring consolidation na lang sa ibabaw ng blue ng support natin, no? Huwag na tayong bumaba dyan, yung set sa akin, O gusto niya, umangat na lang siya. No? So ayun, yung news natin ngayong umaga, mga loads, no? Sana enjoy nyo. Like nyo yung video natin, mga lodi, napakalaking tulong na nyo sa channel natin. At syempre, subscribe kayo kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Okay? So ayun lang, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy the House of Leather. You can get any colors you want. Brown, black, and red. Also, you need it for wearing and of course, just wait, to beat your children. Okay. Oh yeah, you need to subscribe to me. Also, I uploaded a new video 22 hours ago. So you need to watch it. It's very new. bye-bye you. Bye-bye you.